Patuloy ang negosasyon dito ng San Miguel Beer para makuha itong si Mikey Williams mula sa TNT Tropang Giga. At ang latest na lumalabas ngayon ayon sa mga insiders, parang ang mangyayari dito ay itong si Mikey Williams mapupunta sa San Miguel at itong si Christian Stan Hardinger mapupunta sa TNT Tropang Giga. Ngayon dito sa Terra Firma G, pagbibigay ng players ng SMB, hindi pa maliwanag kung sino ang dadalhin dyan. Posible na si Terence Romeo. Pero ang sabi nga ng iba, baka ito si Terence Romeo nire-reserva na pang trade naman dito kay Cedric Bearfield. Hindi pa natin natitiyak kung ganyan talaga mangyayari. Pero mukhang nakafocus ang San Miguel ngayon dito kay Mikey Williams. As it is, alam naman natin na itong si Mikey Williams ay ayaw na sa TNT at itong si Christian Stan Hardinger obviously ay ayaw dyan sa Terra Firma. So, ang mangyayari, mapupunta raw itong si Mikey Williams dito sa San Miguel Beer. At kapag yan ay nagkatotoo, masasabi natin na magiging maganda talaga yung backcourt ng SMB. Alam natin may mga issues dito kay Mikey Williams, pero kapag yan ay pumayag dito sa San Miguel Beer, ay magiging maganda naman ang papakita niyan. Pero syempre kung mapupunta si Mikey dito sa San Miguel, kailangan bawasan nila yung iba nilang guards. Dahil alam natin, ball dominant itong si Mikey. Kung nandiyan si Mikey at si CJ Perez, kailangan bawasan yung iba nilang scoring guards dyan. Dahil of course, nakafocus pa rin ang opensa at depensa nila kay June Mar Fajardo. So sa ngayon, ito ang kailangan tignang mabuti nitong San Miguel Beer kung paano nila to matutuloy o mapoprocess ang deal. Sa panig ng TNT, kapag nakuha nila si Stan Hardinger, sa tingin ko malamang ite-trade nila itong si Brandon Rosser dito sa Meralco at itong si Raymond Almasa naman mapupunta dyan sa NLEX Road Warriors. Parang i-distribute nila yung mga big men nila. Yan ngayon ang malamang mangyari dito sa TNT. At ang Terra Firma, syempre madulugi yan sa trade na nasabi. Ano nga ba ang tsansa na itong si Chris Newsome ay mapunta dito sa Barangay Ginebra? Ito ngayon ang usap-usapan dahil marami nakapansin nga talaga na maganda ang nilalaro ni Chris Newsome kapag siya ay nandito at naghahandle sa kanya itong si Coach Tim Cone. Kaya marami nga nagsasabi na bagay talaga itong si Chris Newsome dito sa Barangay Ginebra. Na kung sa gilas ay ang ganda ng laro niya, hindi kaya maging ganyan din ang resulta kung siya ay mapunta dito sa Barangay Ginebra. Alam natin na si Chris Newsome pumirma ng extension dito sa Meralco Bolts. Pero hindi naman maaalis yung posibilidad na pwede itong mag-transfer dito sa Ginebra. Ang sabi nga ng mga nanonood, yung daw laro ni Newsome ay bagay na bagay dito sa sistema ni Coach Tim Cone. At ilang beses nang pinapurian ni Coach Tim Cone ito si Chris Newsome dahil sa husay ng paglalaro nito. Kaya sa tingin ko bagay talaga ito si Chris Newsome sa Barangay Ginebra. Pero syempre, hindi yan basta-basta ipagpapalit ng Meralco. Ngayon, kung gustong makuha ng Ginebra itong si Chris Newsome, kailangan syempre na blockbuster trade ang mangyari dyan. Hindi po pwede na mga bench players ang ipapalit ng Barangay Ginebra para dito kay Chris Newsome. Kaya iyan ang aabangan natin kung sakasakali nga na ito ay mangyari. Alam natin na ito si Newsome ay nanguna to sa championship ng Meralco kontra SMB. So kung mapupunta to sa Ginebra, lalakas yung backcourt nila. Ang posibleng maging kapalit nito si Newsome, pinaka-practical siguro si Maverick Hanmisi. Dahil kung mapupunta si Newsome dito sa Ginebra, syempre magiging crowded na yung backcourt nila. Kaya mas maganda na mag-trade sila dyan. Kaya ang tingin ko mukhang ang bagay ng kapalit ay itong si Maverick Hanmisi at baka samahan pa ng draft pick. Pero syempre sa bandang huli, may contract itong si Newsome dito sa Meralco. Kaya sa tingin ko medyo mahihirapan kung ito nga ay matutuloy talaga na mangyari. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay very excited dito sa pag-o-open ng Commissioner's Cup dahil base dito sa nakikita raw nila ay mukhang maganda ang performance nitong si Ricardo Ratcliffe. Alam natin na mayroong mga initial concerns yung mga fans ng Magnolia dahil nga medyo matagal nang nawala si Ratcliffe dito sa PBA, 7 years at 35 years old na to. Pero base dito sa performance nila sa mga tune-up games ay maganda daw ang pinakita nitong si Ricardo Ratcliffe, kaya excited na itong Magnolia na mag-umpisa ang Commissioner's Cup. Alam ng Magnolia na mayroong pressure para sa kanila na mag-deliver. Alam na natin yan, hindi lang doon sa players kung hindi maski na sa coach at maski na dito kay Ricardo Ratcliffe. Siyempre nakafocus ang mata ng mga fans dito sa Magnolia, sa Ginebra at sa TNT. Pero hindi naman magiging issue yan siyempre dahil kung ikaw Magnolia, nakafocus ka lang dito sa gagawin mo.
Alam natin na itong Magnolia Chicken Templados ngayon, may mga balita na baka last 2 conferences na niya to ni Coach Chito Victorero. So, syempre gagawin nila ang lahat para makapagkampiyon. Sa sitwasyon ngayon ng Magnolia, championship na lang talaga ang makapagsasatisfy sa management. Hindi na pwede yung aabot ng sila ng semifinals o finals. Kinakailangan mag-champion na itong Magnolia. Alam natin na magiging title favorites pa rin ang Ginebra, lalo na magbabalik si Jamie Malonzo. At syempre San Miguel, palaging title favorite yan hanggat nandiyan si Junmar. And of course, ang TNT Tropang Giga. Pero sa ngayon, sabihin natin na may advantage itong Magnolia dahil sila ay malaki yung import kumpara dito sa Ginebra at dito sa TNT Tropa. At ito namang San Miguel Beer, nakikita natin medyo hindi sigurado dito sa import nila na si Quincy Miller. Kaya abangan na lang natin kung ano ang magiging performance ng Magnolia. Sigurado na susuriin bawat game na gagawin at yung mga adjustments na gagamitin ni Coach Chito Victorero para makasiguro na sila ay magcha-champion. Ayon dito sa mga lumalabas na balita ngayon, mukhang ito raw Converge Fiber Access ay parang na-turn off dito kay Cedric Bearfield. Meron daw kasing mga lumabas na report dati na itong Converge Fiber Access ay gustong subukang kunin itong si Cedric Bearfield mula dito sa, alam na natin, Blackwater Bossing. Pero mukhang na-turn off daw to dahil siguro doon sa takbo ng negosasyon nila. At syempre, ang isa pang dahilan siguro kung bakit parang hindi na masyadong interesado ang Converge dito kay Cedric Bearfield ay dahil nakuha na nila si Jordan Heading. So hindi na nakapagtataka na si Bearfield ay hindi na nila masyadong gustong makuha. Ngayon, itong Converge Fiber Access naman, mukhang ang pinag-iinteresan nilang madagdag doon sa lineup ngayon ay itong si Encho Serrano. Dahil yan ang parang magiging backup point guard nila. Kapag nakuha, of course, nasa kanila na si Jordan Heading. So idadagdag nila sa backcourt itong si Encho Serrano. Plus, of course, nandyan pa itong si Alex Stockton at si Shawnee Winston na pwede rin mga mag-point guard. So maganda na itong lineup ng Converge Fiber Access. Sa ngayon, itong Converge nakafocus dito sa pagdating ni Justin Baltasar at nitong si Pau Havillonar. Wala pang contract na binibigay dito kay Ben Phillips at kay Ronan Santos, so hindi natin natitiyak kung sila magiging parte ng final lineup ng Converge. As it is, alam naman natin na okay naman yung performance nila ngayon at sa dami ng big men nila ay mukhang hindi naman magiging magmamadali ang Converge para mapapirma ng kontrata itong si Phillips at si Ronan Santos. So, as it is, maganda na yung lineup ng Converge ngayon. At kahit hindi naman nila makuha si Bearfield, sa tingin ko, okay na nandiyan si Jordan Heading. Dahil maganda na yung magiging backcourt combination nila. Kaya hindi naman magiging problema kahit wala dyan ito si Jordan Heading sa lineup nitong Converge Fiber Access. Shoutout kay Joseph Pineda, Jonel Alagon at Celino Valles family, Dalmacio de Guzman, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Michael D. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., Alicia Garcia, Dexter Domer, Enju, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Katsakino Dokusin, pati na rin itong si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Anthony Alon family, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Mata at ang iba pa nating mga taga-subaybay.